Nagsimula ang series sa bida na si Akari Hizamaru. Sumali siya sa isang underground tournament baka sakaling makalaban si Baki. Pero ang lumabas ay isang bear na agad siyang sinaktan. Lumalaban si Akari para sa kaibigang babae na may sakit na L-virus. Idol ng bida si Rey Mysterio kaya umakyat siya sa pader at tinalo ng oso. Pero madali siya nitong natalo at kinain ng kanyang Junjun Pex. May dalawang agent na nanonood sa laban nila at tinitignan ang kakayahan ni Akari. Habang kinakain ng balls ay biglang naging aswang ang bida at tinusok ang mata ng bear. Lalaban sana ang oso pero pinigilan ito ng bida at madaling pinatay ang oso na pinitpit sa ulo. Kalaunan ay binugbog ni Akari ang boss ng sindikato para gamutin ang kaibigan nito tulad ng usapan nila. Pero binenta pala ito ng mafia sa dalawang agent na sina Shokichi at Michelle. Sinubukan daw ng mga ito na gamutin ang kaibigan ng bida pero nasa final stage ito ng virus kaya namatay. Naiyak ang bida kaya niyakap siya ni Shokichi. At kalaunan ay nagpakilala ang dalawa at sinabi ang dahilan ng pagkakaroon ng virus. Ito ay galing sa Mars at kailangan nila ng tulong ng bida para mapigilan ang pagdami ng virus. Kaya sumama ang bida sa HQ ng dalawang agent na explorer ng kalawakan. Ipinakita rin ang iba pang kasali sa Mars exploration. Ang dalawang bully na Alex at Marcos. Ang boobs na Eva. At Sheila na dati nang kasali sa exploration. Ipinaliwanag ni Michelle na kailangan nilang kumuha ng specimen sa Mars para makagawa ng vaccine ng virus. Pero may mga malalaking ipis na kumakain ng tao na kailangan nilang labanan. At mayroon ng naunang taong nagpunta ng Mars ang naging biktima ng mga ipis. Mabilis din silang sumakay kasama ng marami pang tao at nag-launch ang ship patungo ng Mars. Sa space ay excited ang mga bida sa pag-explore at nang sinabihan sila ni Sheila na mamasyal ay agad silang tumakbo. Minsan, habang naglalaro ng hagisan ng bola ang mga bida ay nakita nila ang dalawang nag-aaway na lalaki. Aawat sana si Marcos pero nasuntok ang isang lalaki. Saka inawat sila ni Adolf na sinabing mamamatay din lang sila kaagad. Inayos ni Sheila ang sugat ng nagpakilalang si Ivan. Nagustuhan nito si Sheila pero pinabisto ni Akari na crush ng babae ang captain nila. Mahigit isang buwan nang makarating sila sa atmosphere ng Mars. At tinawag ng captain ang mga crew na maghanda para sa paglapag sa Mars. At dahil dito ay nabuhay ang takot ni Eva. Nakita ni Kamachi ang mga nasirang security camera kaya agad na inutusan si Michelle na tignan ito. Samantala ay nagpunta ang mga lokong bida sa shower para tignan ang isang babaeng pumasok na matagal lumabas. Nakita nila ito at nahiya sila. Pero pagbukas ng pinto ay kinain na pala ito ng malaking ipis. Mabilis na nakailag si Akari sa paghampas ng ipis. At inutusan si Marcos na agad magpunta ng kinalalagyan ng pampalakas nilang serum. Biglang dumating si Michelle at inutusan naman si Akari na puntahan ang iba dahil posibleng mayroon pang ibang ipis. At pinakita nga ang isang lalaking tinanggal ang kamay at pinitpit ng ipis. Sa ibang banda ay pinisat ng isa pa ang ulo ng isang extra. Matapang na umatake ang lalaking basagulero sa kamag-anak ni Piccolo at pinagbabaril ito ng machine gun. Inutusan niya ang iba na tumakas pero nilapitan siya ng ipis at tinanggal ang ulo kasama ng spinal cord. Saka ginamit itong latigo ng ipis at pinagpupugot ang mga naroon. Samantala ay nakita nina Akari at Marcos na sinisira ng mga ipis ang kanilang pampalakas na serum. Nag-report na nagalit si Kamachi sa boss nila dahil mayroon daw kumokontrol sa mga ipis na umatake sa outer space na hindi normal na pinupuntahan ng mga ipis. Saka mabilis nitong pinuntahan sina Akari at Marcos at sinabing magpunta ang mga ito sa escape pods. Saka din siya nag-utos sa iba ng abandoned ship at kita-kita sila sa Mars. Nilalapitan ng isang ipis ang natatakot na si Eve nang dumating si Joseph at tinulungan siya. Saka biglang kumanta ng all by myself ang ipis kaya dumating ang mas madami pang halimaw na lumilipad din sa ere. Kalaunan ay pinagpapatay ng mga malalakas na leaders ang nakapasok na ipis sa kanilang ship. Hindi pinakita kung paano nila tinalo ang mga ipis pero sila ang 6 na special weapon ng mga tao. Agad nag-briefing si Kamachi sa mga kasama at naghiwa-hiwalay sila sa pagpunta ng Mars. At maging ang mga bida ay naghiwa-hiwalay din saka daw sila magkikita sa planeta. Sa pinuntahan ng grupo ni Michelle ay ligtas silang nakababa dahil walang ipis. Nabighani daw ang mga bida sa terrain pero pinagalitan sila ni Michelle na sinabing maraming halimaw doon. Ayos din ang escape pod ni Kamachi kasama ni Sheila at Marcos. Pero nakita ng captain na kakaunti lang ang serum nila. Samantala ay isang escape pod ang nahuli ng lumipad na net kaya bumagsak ito. Saka mabilis na pinaligiran ng mga malalaking ipis para kainin ang mga tao. Namamasyal naman ang grupo ni Sylvester kasama si Elena at inakala nilang ayos na kaya sila bumaba. Nakita nila ang isang pyramid doon pero isa sa kanila ang biglang natanggalan ng ulo ng ipis.
Niligtas ni Sylvester si Elena ngunit naputol ang kamay niya. Sinabi ni Sylvester na hulihin nila ang ipis gamit ang net. Kumuha si Elena ng baril pang ipis. Kaya agad siyang inatake ng ipis. Pero hindi nila inasahan na tinanggal ng ipis ang ulo ng babae. Samantala ay sinabihan ni Kamachi na may 40 days sila bago dumating ang extraction nila. At 2 lang ang misyon nila. Kumuha ng research sample na 100 buhay na ipis at mag-survive. Ngunit di nila inasahan na may ipis na nakatago sa kanilang sasakyan. Sinubukan sila nitong pasukin pero mabilis na pinatakbo ni Kamachi ang ship kaya ito nahulog. Tinawag niya sina Marcos at isang extra para labanan ang ipis at lumabas sila na may serum. Kunwari lumapit ang ipis pero agad ding tumakbo. May dumating palang isa pang ipis sa likod at pinasok nito ang ship na dumaan sa bintana. Ngunit hindi nito nakita si Sheila na tinutukan siya ng baril at nahuli gamit ang net. Mabilis na dumating sina Kamachi at Marcos at dadalhin sana ang ipis sa kulungan pero bigla itong nang tutok ng baril sa kamay. Nabutas ang dibdib ni Sheila kaya agad itong namatay sa piling ng crush. Agad na hinampas ni Marcos ang ipis. Nalaman nilang nag-evolve din pala ang ipis dahil ang kapangyarihan nito ay dating kapangyarihan ng mga naunang tao noon na lumaban sa mga ipis. Maging sa kinaroroonan ni na Sylvester ay nag-evolve din ang nakalaban ni Elena kaya siya namatay. Pinigilan ni Sylvester si Ivan na umatake sa humingi ng paumanhin sa pagkamatay ni Elena. Sa isang bar sa mundo ay isang Japanese agent ang pinuntahan ng isang doktor para iligpit dahil sa pagkakalat nito ng technology na nalaman nila sa Mars. Napagtanto ng mga bida na yung outdated nilang technology para labanan ang mga ipis 20 years ago ay ginagamit na ng mga ipis. Ngunit hindi sila nagpatinag dahil mas advanced din ang gamit nila ngayon. Dahil hindi na lang insect power ang pwedeng magamit ng mga tao kundi maging ng mga hayop. Pero malakas pa rin ang mga ipis dahil nang lilipad ang isang babaeng ibon ay nahuli ito ng ipis at hinawakan sa paa. Dahil sila yung master ni Baki na nagturo ng bilis. Nagsitakbuhan ang mga ipis para umatake pero mabilis silang sinalubong ni Marcos para pagpapatayin. Ang power nito ay huntsman spider na hamak na mas mabilis sa ipis. In-uppercut nito ang boss ipis. Saka pinagkakarne ang iba pang mga ipis doon. Naalala nito noong bata pa lang sila ni Sheila na anak ng kanilang landlord. Kahit loko-loko sila noon ay niligtas din sila ng babae at tinuruan na mag-focus na lang sa sports. Nang lumaki sila kaunti ay kinailangang umalis ng babae. Kaya naiwan ang 2 Brasco brothers. Naging patapon ulit ang buhay nila at magulo. Kaya naisip nilang mag-enlist para sumali sa Mars exploration. Tapos eksaktong nagulat sila dahil naroon din si Sheila kaya madali lang silang nakapasok at nazali sa exploration. Mabilis si Marcos at marami siyang napatay na mga ipis kahit nang palibutan siya ng mga ito. Dahil sa galit niya ay atake na lang siya ng atake hanggang mapagod at muntik patayin ng isang ipis. Pero niligtas siya ni Kamachi na ang kapangyarihan naman ay Hornet. Sinabi nitong kailangan nilang makakuha ng buhay para pag-aralan ang gamot ng virus. Sa kabilang banda ay inatake ng isang ipis si Michelle na ang lakas ay tulad sa isang uri ng langgam. At madali nitong binali ang kamay ng ipis saka na headbutt. Namana daw ng babae ang power sa ama nitong isang dating kapitan ng naunang exploration. Pinatay niya ang maraming ipis gamit ang lakas. Pero maliban sa lakas ay may kapangyarihan pa itong magpasabog at marami siyang pinasabog na ulo at lumabas yung malagkit sa loob. Samantala ay sinabi ni Akari na siya ang lalaban sa bagong dating na grupo. Ginamit niya ang karate para labanan ang mga bodybuilders na Martians. Ang kapangyarihan naman niya ay malamoth bagworm na may armas na sapot. Kaya nang umatake ang 3 ipis isa-isa ay agad din niyang nahuli ang mga ito ng buhay gamit ang karate at insect power. Pinatay ni Michelle ang iba pa at kinulong nila sa malaking posporo ang mga ipis. Dahil sa germs ay maliligo sana si Michelle, pero biglang may dumating na katutubong piccolo sa ship. Saka may lumabas na ipis sa tubig at hinayla si Michelle. Sinubukan ng babae na mag-drugs pero nahila na siya ng isa pang pangit. Hindi siya nailigtas ni Akari dahil mabilis ang paglubog ng babae at inutusan siyang bantayan ang iba pa. Nakita ni Alex na mas malakas na ipis ang dumating kaya agad siyang nag-drugs. Sinipa siya at nakailag pero magaling ang ipis na tinamba siya sa kasinipa kaya siya nahulog. Saka nagulat sila nang i-drive ng ipis ang ship at pinalipad sa ere kasama ng iba pang mga taong walang silbi. Sa ere ay hinarap ng ipis ang mga tao kaya nagawa pa ni Akari na may bato ang sapot nito sa ipis kaya ito not alien. Mabilis din siyang umakyat sa ship at hinarap ang ipis at sinabi sa iba na kailangan nilang tumalon. Ayaw sana ng babae pero na-eject na silang lahat ng bida. Nakita ng bida na paa ng grasshopper ang mutated na ipis. Samantala sa ilalim ng tubig ay napansin ni Michelle na pang tubig ang kalaban nitong ipis.
Naalala niya ang nakita niyang crew ng ama na namatay sa Mars dahil sa pakikipaglaban sa mga ipis. At napagtanto din ni Akari na yung mga namatay na tao noon sa Mars ay kinuha ng mga ipis ang kanilang katawan kaya mayroong mga hybrid ipis sa kanila. Nagawang makalaban ni Michelle sa ipis na nakahawak sa kanyang boobs at lumangoy pataas. Ngunit muli siyang hinailan ng ipis na nag-mutate. Samantalang yung mga nahuhulog na pabigat ay niligtas ng lumilipad na Alex. Kaso ay nabibigatan siya dahil sa dami nila. Nag-isip ng paraan si Michelle at muling nilock ang kalaban nitong insekto at naghintay na mahulog ang bayabas sa bunganga niya. At hindi nga nagtagal ay nabali ang paa ng ipis. Ngunit nauubusan na ng hangin ang babae. Nailigtas naman ni Alex ang mga kasama at napansin nitong hindi pa lumabas si Michelle sa tubig. Samantala ay nabugbog ng ipis grasshopper si Akari at muling bumalik sa manibela. Pero biglang tumayo ang bida at sinabing tae ang ipis na kalaban nito dahil rookie pa lang sa laban. Tinalian pala ng bida ang ipis na hindi nito alam kaya nang muli itong umatake ay napigilan. Sa kasinipan ni Akari ang ulo nito na bumagsak. Pinalipad ni Akari ang eroplano ng mas mabilis at nagawa niyang mahila si Michelle sa ilalim ng dagat na natalian pala niya ng sapot. Tumayo ang ipis na biglang natama ng bakal at nahulog. Lumipad pa ito pero sinira ni Alex ang pakpak at binato ng bola ang tuhod kaya ito nahulog, pero may tali din ang paa nito. Nagising si Michelle nakaharap pa rin ng insekto na nakalak ang paa sa kanya. Mahina pala ito sa lupa kaya madali lang itong tinanggalan ng babae sa kamay na pananglamas niya kanina. Nakita niya ang tali ni Akari at napagtanto na niligtas siya nito. At nagulat siya nang mahulog ang ongbak na ipis na may tali din ang paa. Saka dumating din si Akari na binati siya. Binigay pa nito ang jacket sa babae para daw labanan ng ipis. Pero binalik ito ni Michelle at siya ang tumakbo na tinuhad ang ipis sa ulo, na agad ding itinali ni Akari. Sinabi ni Akari ang natanggap nilang SOS mula sa mga kasama. Kaya agad na nagpadala ng message si Michelle sa mga ito. Inutusan niya ang mga bida na ayusin ang gulong ng sasakyan habang magpapalit ng damit. Kaya sinubukang bayaran ng dalawang lalaki ang nagbabantay sa kanila para silipan si Michelle. Dahil special daw ang babae na blondie at hindi ordinaryo. Naiisip naman ni Michelle na posibleng hindi lang simple na paglaban sa mga ipis ang laro nila kundi kasama ang politika. Samantala ay maraming ipis ang nagmarcha patungo sa grupo ni Sylvester. Inatake ng leader ng mga ipis si Sylvester na napaluhod sa kabinuhat sa ulo. Pero biglang naging crab ito at nagkaroon ulit ng kamay. Saka madaling pinatamba ang ipis na boss. Special ability nito ang muling patubuin ang naputol na kamay o paa. Bumangon ang boss na mabilis tumakbo. Sa kasabay nilang inutusan ang mga bata na maglaban-laban. Pinag-isahan ng mga ipis si Sylvester pero malakas ito at hindi iniinda ang sakit. Saka sa isang suntok ay basag ang mga ulo ng ipis. 2 ipis sa isang suntok. Madaling tinatalo ng mga tao ang mga ipis. Pero nang tinawag ni Sylvester si Ivan ay hawak na ng ipis ang ulo nito. Maging ang iba pang tao ay napugot na rin ng mga ipis. Mga mahinang nilalang. Nais ng ipis na kunin nila ang sasakyan. Pero ang totoo ay naghahalusinate lang pala ang ipis dahil sa kapangyarihan ni Ivan. Kaya nabangungot ang ipis nang lapitan siya ng mga naputol na ulo. Sinubukan siyang iligtas ng iba pang kasama pero walang epekto ang suntok nila kay Sylvester. At unti-unting sinasakal ng Russian boss ang boss ipis. Tatakas sana ang dalawa pero sila ang hinila ni Sylvester. Nakatakas naman ang boss pero pinigilan siya ni Ivan at binalibag sa lupa. Saka ginamitan ng net at kinulong din sa malaking posporo na lalagyan ng insekto. Inutusan ni Michelle ang grupo ni Adolf na agad magpunta sa rally point nila at huwag hayaan ng mga Russian at Chinese na makaabot doon agad. Ang totoo ay busy pala ang mga kasama ni Adolf na lumalaban sa mga ipis. Sinabi ni Adolf sa mga kasama na gamitin nila ang utak sa oras na iyon. Pinaabante ni Adolf ang sasakyan para puntahan ang rally point at sa daan ay nagagawa nilang maiwasan ang mga ipis. Ngunit bigla silang binangga ng isa pang ship kaya sila nahulog sa butas. Saka isang may baril na ipis ang pinasabog ang kanilang ship kaya nasira. Nakita nilang gamit ng mga ipis ang sasakyan ng Squad 4 na namatay. Sinabi ni Adolf na siya ang lalaban sa maraming ipis samantalang bawiin ng kasamang si Isabella ang sasakyan ng Squad 4. Kinuryente ni Adolf ang armas ng ipis kaya nasira. Saka umatake ito sa maraming mga ipis at pinagbabato ng kutsilyo ang kanilang dibdib saka ito kinuryente. Electric eel daw ang power ni Adolf at ito ay resulta ng eksperimento sa kanya noong bata pa siya. Matapang naman daw na nilapitan ni Isabella ang boss ipis na naroon. Patuloy sa pagkuryente si Adolf sa mga kalabang ipis. Saka naalala niya ang nakalipas na dati siyang loner. Kaso ay nilapitan siya ng isang babaeng nagngangalang Rosa.
Dahil dito ay na-inlove si Adolf at nagpakasal sila ng babae. Pero nagpatusok ito sa ibang lalaki kaya nasaktan si Adolf. Ito pala si Rosa, ang babaeng walang pahinga. Nagmakaawa ang babae na bigyan pa siya ng isang chance kaya pinagbigyan niya ito. Hanggang manganak ang babae ng bata na hindi blondie. At nakumpirma ng lalaki na hindi niya anak ang bata dahil wala itong tinanggap na superpower base sa DNA test niya. Saka din siya iniwan ng salawahan na babae. Patuloy niyang pinagpapatay ang mga papalapit pang army ng ipis. Sa isip niya ay nais niyang patayin siya ng mga ipis. Samantala ay mayabang pa daw si Isabela na naging insekto at tinalo ng malaking boss ipis. Pero siya ang ginawang regla. Pinaikutan ng maraming ipis si Adolf pero lahat sila ay nakukuryente. Nakalapit naman ang isang boss ipis sa kanya pero namatay pa rin ito. Biglang umabante ang isang sasakyan at inilawan sila. Kaya inakala ng mga tao na ito si Isabela. Pero ang boss ng mga ipis ito na nagwagayway pa ng puting bandila. Saka inutusan ng army na lapitan si Adolf. Kaya parang sundalong nagmarcha ang mga ipis para hulihin si Adolf na walang tigil sa pagkuryente sa sangkatutak na ipis. Pero dahil sa dami ay nahawakan siya ng mga ito. Napatay naman niya lahat ng lumapit, pero napagod na siya at marami pa ring paparating. Sumusuko na siya nang biglang dumating ang mga mahihina na pilit siyang nililigtas. Hinihila ni Eva si Adolf samantalang nakikipagtulakan ang iba sa mga giant ipis. Nabutas ang tiyan ng isang pating, pero nakakagat pa ito. Isa namang pagong ang pinaghahampas ng batuta at walang laban dahil hindi siya ninja turtle. Isang ipis ang lumapit kay Adolf pero isinangga ng isang porcupine ang katawan na nabutasan. Inutusan ng boss ipis ang mga kasama. At dumating ang iba na ginamit ang net gun. At ang mga tao ang hinuli nila para siguro pag-eksperimentuhan. Umiiyak si Eva dahil hindi niya maramdaman ang tibok ng puso ni Adolf. Pero dahil kuryente ang power ay nag-self-revive si Adolf dahil din sa galit. Naramdaman ito ng mga kasama at nagawa pa ni Adolf na makasinghot ng maraming drugs. Kaya mas lalo siyang lumakas na kinuryente ang mga nakasalubong na ipis at maraming natupok. Siya pala ang rank number 2 sa Mars. Hinagisan niya ng dagger ang dalawang boss na nakailag at ang flag ang nataman. Saka siya nag-fuck you sa mga kalaban, at gamit ang sarili ay nataman ang lugar na iyon ng napakalakas na kidlat. Dahil dito ay tigok ang maraming mga ipis kasama ng boss nila, pero marami pa ring natira. Muling bumangon si Adolf at nakita nito ang isang ipis na nilapitan ng boss nilang nataman ng kidlat. Saka tinapaktapakan ang dibdib nito kaya ito muling tumayo. Tinuro ng boss ang mga tao saka sila tinutukan ng baril. Samantalang hinuli ang iba na nakanet. Sinangga ni Eva ang sarili kay Adolf para hindi ito matamaan. Sa utos ng boss ay pinagbabaril ng mga ipis sina Adolf at Eva, at sa paglipad ng mga bala ay muling tumayo si Adolf at gamit ang kuryente power ay gumawa siya ng barrier. Kaya naligtas pa sila ni Eva. Ngunit binitawan ng mga Martian ipis ang armas at pinalitan ng tali at bato. Kaya walang nagawa si Adolf kundi yakapin si Eva. Dahil sa lakas at laki ng mga bato na tumama sa katawan ay nagkalasog-lasog si Adolf na nataamba. Nakaligtas naman si Eva pero lumapit ang isang ipis na sinubukan niyang suntukin pero walang silbi. Pupulutin sana ng isang ipis si Adolf pero bigla silang nakarinig ng huni ng time bomb. Kaya parang ipis sa bilis na nagsitakbo ang mga ipis at iniwan ang mga tao. Niyakap ni Eva ang boss at kasama ng iba ay kasama sila sa sumabog na nuclear man. Nakita ni Alex ang pagsabog at napagtanto ni Michelle na patay na si Adolf. Yung asawa naman ni Adolf na pera lang niya ang habol ay cut off na rin sa sahod ng asawa. Buti nga sa'yo, marami niyan dito sa Pilipinas. Samantala ay busy naman ang grupo ni na Marcos sa pakikipaglaban sa ibang grupo ng ipis. May ipis na mukhang puting gorilla na nais kalabanin ng squad leader. Gamit ni Marcos ang baston at mabilis na pinagpapalo ang mga batong hinahagis ng mga ipis. Mabilis siyang nilapitan ng isang ipis pero binaril ito ni Jared. Nataman ng bato ang ulo ni Marcos pero mabilis itong nakarecover. Pinakilala naman si Kanako na ang power ay ibon na mabilis sa paglipad. Pinugot nito ang isang ipis sa ere. Saka mabilis na pinagpupugot ang iba pa sa lupa. Pero magaling ang mga ipis dahil hinuli siya gamit ng net. Pero ito ay patibong lang pala ng mga bida at pinatay ni Marcos ang mga ipis. Saka madaling nakalaya ang babae. Pinakilala din ng isang boxer na si KG. Sa mundo ay palagi itong nagti-training at naging world champion siya. Pinapasyalan niya ang ina kada Friday dahil may sakit ito at masaya silang kumakain kahit dalawa na lang sila. Kaso bago pa ng susunod niyang laban ay nanghina ang paningin niya. Kaya nag-recover siya ng 1 taon at naging delivery ng sulat. At sa nakaraang taon ay namatay pala ang ina nito dahil din sa alien virus.
Inimbita ni Michelle ang lalaki na sumama sa Mars exploration kapalit na bayaran ng company ang utang niyang malaki dahil sa pagpapagamot sa ina noon. Noong una ay tumanggi siya pero nang maalala ang sabi ng ina ay bumalik siya kay Michelle at nag-request ng kapangyarihan na malakas ang paningin. Mantis shrimp ang lakas ni KG at harapan niyang kinakalaban ng suntukan ang ipis na matigas ang katawan. Ilang beses siyang pinapatamaan ng ipis na mabilis niyang iniilagan. Pero nang mapaluha dahil naalala ang ina na istorbo siya at nasuntok na tumilapon. Nadaganan pa siya ng bato. At nang aalis na ang ipis ay muli siyang tumayo na feeling nasa ring. Kaya binalikan siya ng ipis at sinipa na muling naitapon. Pero naalala niyang nag-cheer ang mga kaibigan niya kaya muli siyang tumayo at sinuntok ng malakas ang ipis na nasira ang katawan. At nanalo si KG. Ipinakita ang nakaraan ni Kamachi noong sila yung unang nagpunta ng Mars para labanan ang mga ipis. Sila yung nasa kwento ng Terraformers the Movie. Naalala ni Kamachi ang pagkamatay ni Aki na dati niyang mahal. Kinakalaban niya ang isang unggoy na ipis na may sapot. Inatake siya nito pero sinuntok niya sa mukha. Bumangon ulit ang ipis na may pinalipad sa ere. Pero walang nangyari kaya muli silang naglaban ni Kamachi. Nat-alien siya ng sapot pero agad niyang tinusok ang Amerikanong ipis sa kapinutol ang tali. At habang inaalala si Aki ay mabilis niyang pinagtutusok pa ang ipis saka ito sinuntok sa mukha. Kaya knockout ang kalaban na kanilang nahuli. Samantala ay nakapasok na sa pyramid ang grupo ni Sylvester at habang naglalakad ay tinuro ni Alexander ang damit ng taas ng puwet ni Nina na nabutasan. Pero sinabi ni Sylvester na something smells fishy daw dahil kung mahalaga ang pyramid sa mga ipis ay bakit walang bantay doon. Samantala ay patuloy sina Marcos at Kanako sa pagpatay sa mga ipis. At pinuri ng babae ang galing ni Marcos sa pagpalo ng stick. Pero nagseryoso ang lalaki nang may makita sa itaas. Maging sina Kamachi at KG ay napatingin sa itaas dahil biglang may nahulog. Ito pala ang mga rocket supply sana ng mga bida patungo sa mundo. Pero nagsisabog ito sa paligid. Kaya nasaktan ang buong grupo at dahil sa init ng apoy ay nawala ang kanilang powers. Sinamantala ito ng mga ipis na inatake sila at marami ang namatay sa isang suntok lang ng mga ipis. Isang babae ang naipit na napilitang tumakbo sa apoy at nasunog. Naglabasan ng mga ipis sa lupa at isa sa mga ito ay sinipa si Marcos kaya siya naitapon. Samantala ay nakita ng mga Russian group ang isang base kung saan pinagsanib ang ipis at mga tao, kaya napagtanto nilang isa sa lahat ng ship ang nagtraidor. Papatayin na sana si Marcos pero biglang namatay ang ipis. Binato pala ito ng eagle na Alex at patuloy na winasak ang ulo ng iba pa. Napatakbo si Marcos dahil ayaw niyang matamaan at naiisip pitikin ang itlog ni Alex pag nagkita sila. Saka sa harap niya ay binigyan siya ni Alex ng serum na agad niyang kinain kaya muli siyang naging halimaw. Nagpitch pa si Alex ng mga bola na mabilis pinagpapalo ni Marcos kaya maraming namatay. Nakita ni Jared ang kalabang ipis na nakadamit ng reflective suit kaya para itong invisible ipis predator. Lumapit ito sa kulungan ng mga kasama pero nakita niya ang sapot. Mabilis na dinala ni Kanako sina Akari at Michelle kina Marcos at nag-aalala ang ibon dahil may isa pang bomba. Pero binato lang ito ni Alex at naging malaking fireworks sa langit. Inayos ni Michelle ang sugat ni Jared at sinabing sila na ang bahala ng mga kasama. Agad na tinalian ni Akari ang mga lumabas na ipis at naging langgam din si Michelle. Nakita nilang ang kanilang kalaban ay pinagsanib na ipis at mole kaya sila nakakapasok sa ilalim ng lupa. Naputol ng isa ang tali ni Akari kaya ito nakalipad na nakatakas. Napansin ni Michelle ang invisible ipis na may Batman gloves na sinusubukang palayain ng mga kulong kaya sinipan niya ito sa apoy. Pero dahil sa makapal na armor ay hindi namatay. Sinabi ni Jared na bigyan siya ni Michelle ng serum para labanan ang kalaban at pinagbigyan naman siya ng commanding officer. Nilalabanan ni Marcos ang mga ipis at muntik na siyang mahampas kung di lang siya niligtas ni Alex. Yumuko siya na naiiyak at humingi ng patawad kay Alex dahil hindi niya naprotektahan si Sheila. Sinuntok siya ni Alex saka pinatay ang lumapit na ipis. At sinabi sa best friend na nagpunta sila sa Mars para iligtas ang mundo dahil dati silang basura. Saka dumating din sina Kamachi at KG para samahan sila. Sinabi ng captain na hindi sila pwedeng matalo sa laban na iyon at sa susunod pa nilang laban. Isang araw pa lang pala nila doon at may 39 days pa bago dumating ang extraction. Ginamit ni Jared ang kapangyarihan nitong echolocation at nahanap ang kinaroroonan ng predator ipis. Nasa tuktok niya na agad na inatake ni Michelle. Pero malakas ang ipis na nagawang may akap ang chicks. Nang maglapit ang mukha nila ay pinasabog ito ng babae dahil sexual assault daw ito. Samantala sa mundo ay pinakita ang private group ni Hiruma na naghahanda para magpadala ng extraction para sa mga bida. Dahil alam nilang hindi pala nagpadala ng extraction ang mismong Yunasa na boss ng mga nagpunta ng Mars.
Kasama rin nila ang lalaki na nagpunta ng bar at kinuha rin ang bartender. Patuloy sa pakikipaglaban ang mga bida nang mapansin nila si Akari na nagiging halimaw at pinag-aaswang ang mga ipis. Kaya pinigilan nito ito at kinausap hanggang maging tao Akari ulit. Marami silang nakitang ipis na nagpipila. Kaya muli silang nagturok ng serum at naging superhuman. Gamit ang stick ay maraming pinalo si Marcos. May ilang ipis na sinubukang pasukin ang ship pero pinugot ito ni Kanako. At pinagbabato naman ni Alex ang ibang lumilipad sa ere na may mga baril pa. Lahat ng mga bida ay lumalaban sa kanilang makakaya at maraming ipis ang natitigok dahil sa teamwork nila. May nangkanyon sa ship pero mabilis itong niligtas ni Akari gamit ang tali at yung mga ipis ang na-deads. Pero hindi pa tapos ang laban dahil parang orc sa Lord of the Rings na nagmarcha ang mga ipis patungo sa kanila. Kaya nabugbog din si Akari. Pero hindi siya sumusuko na patuloy sa pagtali sa mga 100 ipis. Samantala ay pinakita ang grupo ng mga inchik na si Liu Yiwo at buhay pa pala ang mga ito. Sila ang traidor sa grupo at madali lang nilang pinasabog ang mga ipis at sinakal ni Liu Yiwo ang isa kahit tao pa lang siya. Sa ikalawang araw ni na Michelle at Akari sa Mars ay patuloy pa rin sila sa pakikipaglaban sa mga ipis. Kapag nag-survive daw sila ay sinabi ni Akari na dapat silang maligo ng sabay sa babae. Nag-inject sila ng drugs at muling lumakas. Habang nakikipaglaban si Michelle ay napahanga siya kay Akari dahil hindi ito sumusuko. Saka pinakita ang batang nakilala ni Akari sa hospital na may sakit ding alien virus. Nangako siya sa bata na babalik sila dala ang gamot at ito ang pinaglalaban ni Akari. Sa diretsong pakikipaglaban ay nawawala ang power ng drugs saka kinuha pa ng isang ipis manyak ang bida sa ere. At doon siya binugbog. Samantala sa ship ay inatake ng mga ipis ang mga keyboard warrior at ilan sa kanila ang nasmash. Nagtago sila sa isang malaking payong ngunit naiwan sa labas si Yeiko kaya siya ang pinagbalingan ng ipis. Nakita ni Alex ang pabagsak na Akari sa itaas kaya binato niya ng bola ang mga ipis. Saka agad siyang nagpunta ng ship at niligtas si Yeiko. Wasak na rin sana ang isang virgin sa giant ipis nang dumating ang captain at iba pa. Mabilis namang papunta si Michelle kay Akari dahil ayaw niya itong pagputol-putulin ng mga salbahing ipis ang lalaki at kopyahin ang kapangyarihan ng bida. Nawala ng malay si Akari dahil sa pagbagsak pero naalala niya ang pangako sa bata na mag-uuwi ng gamot. Kaya nag-Super Saiyan ito at naging monster kahit walang drugs. Naglaban sila ng ipis na ongbak na may halong kamay ni Popeye pero naitapon-tapon lang siya. Ngunit muli siyang tumayo na parang lasing at nag-drunken master na pinagsusuntok ang katawan ni Ongbak. Saka pinagsisipa ang ulo ng ipis na natanggal. Dahil sa pagkatalo ng boss ay nagsitakbo ang iba pang mga ipis. Pero nang hina ang bida at bumagsak sa piling ng sexy sabay pisil pa sa donut na may sarsa sa loob. Kalaunan ay nagmeeting ang mga bida at nagplano silang magpunta na ng rally point nila, lalo na at marami na silang nakuhang mga sample ng ipis. Sinabi ni Michelle na mag-relax na sila at huwag matakot dahil nakasurvive naman sila. Saka naligo ang mga babae. Pero manyak si Jared na nag-imagine ng hubad na Michelle kaya sinabihan siya ni Kamachi na huwag gamitin ang sonar wave skill para manilip. Pagkatapos maligo ay pinuntahan ni Michelle ang natutulog na Akari. Pero nagising ang lalaki at masayang tinawag si Michelle na sabay silang maligo pero iniwan siya ng babae. Kinabukasan ay sakay sila ng ship na mabilis patungo sa rally point. May binulong si Akari kay Michelle pero nakilati daw ang babae dahil sa lapit ng hininga ng lalaki kaya pinagtawanan siya ng ibang inggit. Hindi sila inatake ng mga ipis sa loob ng 6 na araw kaya nagtaka ang captain. Samantala sa Earth ay nag-uusap ang mga leaders ng bawat bansa na kasali sa UNASA. At pinaliwanag ng isa na hindi nag-launch ang extraction team dahil sira ang kanilang spaceship. Dahil dito ay sinabi ng boss ng China na ang grupo na nila ang bahala sa pagtitipon sa mga ground troops nilang nasa Mars. At nagpadala na rin ito ng sarili nilang spaceship na may daladalang mga armas pandigma para labanan ang mga ipis. Napansin ni Kamachi at Michelle ang hindi pagtigil ni Akari sa pag-exercise kaya pamatong ang babae para daganan ang bida. Naalala ni Kamachi noong nagsasanay din si Michelle para maghiganti sa pagkamatay ng ama. Ang dami niyang abs, at siguradong malakas din ang muscle control nito. Nag-explore pa ang grupo ni Sylvester sa loob ng pyramid at nagkwento pa tungkol sa genius na ipis na nakalaban dati ng naunang grupo na nagpunta ng Mars. Pero namatay na ito. Saka nakita nila ang project board ng traidor sa kanilang grupo. Samantala ay sinabi ni Kamachi kay Michelle na hindi sila nagpatulong noon sa grupo ng babae. Kaya napagtanto nilang nabahira na ng politika ang exploration nila sa Mars at alam nilang sila ay natraidor. Pinakita naman ng Squad 4 kung saan pinaligiran nila ang base ng bomba kaya sabog ang mga ipis. Nagturo si Liu kung paano talunin ang mga ipis sa pagbali sa kanilang paa at kamay.
At wala pa siyang drugs pero sakal niya ang ipis sa isang kamay lang at pinatay ito. Kasama niya ang mukhang malakas na sina Jet, Shi, Bao, Borgijin. Nagulat siyang bigla nang marinig ang ingay ng pakpak ng mga ipis. Nagliparan pala ang mga ito dahil sa minefield. Pinagalitan nila si Hong na mukhang Dora the Explorer dahil hindi niya inayos ang barrier nila. Kaya ginamit nila ang kanilang tech weapon na nakaka-detect ng movement at pinagwawasak ang mga ipis. Nakita ni Nakamachi ang radio tower ni Liu kaya agad silang tumigil. Gamit ni Jared ang sonar wave skill at nalaman nitong may mga mine bomb sa paligid at mga tao ang nasa tower. Kaya alam na ni Kamachi na trinidor siya ni Liu. Inutusan niya ang mga kasama na kontakin ang mundo, ngunit nakita na rin sila ni Liu at agad na pinutol ang kanilang signal. Tinawagan ni Liwei si Nakamachi at Michelle at sinabing walang personalan, pera lang. Liit mata laki kita pera talaga. Nagbanta ang matanda na pasasabugin ang mga bida kapag hindi nila isinuko sina Akari at Michelle. Kaya agad nalalabas sana ang dalawa pero sinabi ng mga kasama na mag-isip-isip. Samantala ay patuloy pa rin ang pag-atake ng mga ipisman gamit ang tirador at malalaking bato. Pero agad nag-activate si Liu ng barrier. Nag-motivate si Kamachi sa team na walang mamamatay sa kanila. Nagyabang si Liu sa mga ipis na pagdating ng armas nila ay tigok ang mga ito. Sinira ni Kanako ang kanilang barrier. Pero mayroon silang reserba kaya agad na ayos at nasugatan pa ang paa ni Kanako. Ngunit sinira ulit ni Alex ang control ng barrier sa kamabilis na sinipa ni Kamachi ang ilang extra. Sinabi ng bida na papatayin ang mga traidor kung hindi sila tumigil. Sinuntok siya ni Jet kaya napalipad, at ma-firing squad sana kung hindi nagbato ng bola si Alex. Pero nasalag ng magnet ang bola niya. Mabilis na sinuntok at sipa ni Kamachi ang mga extra at nilapitan si Liu. Sinabi ni Liu na ayaw niya ng laban kung ibibigay lang agad ni Kamachi sina Akari at Michelle. Pero hindi pumayag si Kamachi kaya sinuntok siya ng matanda. Nag-draw sila sa pamamagitan ng Kung Fu at dahil may tusok-tusok si Kamachi at mas expert sa laban ay natusok si Liu. Sinakal siya ni Kamachi at sinabing sumuko. Samantala sa grupo ni Sylvester ay sinabi niyang puntahan nila ang mga nagpapatulong na kasama. At kailangan nilang hatiin ang grupo sa dalawa para ligtas. Binuhat ni Kamachi si Liu at sinabi sa mga kasama nito na tinutusukan na niya ito ng lason. At may antidote naman siya pero ilalabas lang niya ito kapag sumuko ang mga tao ni Liu. Pero biglang sinabi ni Liu na barilin sa paa si Kamachi. At nag-drugs din ito gamit ang device na nakakabit sa ngipin. Kaya nag-mutate ito sa power. Sinabi niyang nilihim nila ang kanilang mga tunay na kapangyarihan para utakan ng ibang tao. Lason octopus daw ang power ni Liu kaya nagawa nitong makontra ang toxin ng tusok ni Kamachi. Gagawin sanang hostage ni Liu si Kamachi para sumuko sina Michelle at Akari. Pero nang tignan ni Hong ang ibang bida ay tumatakas na pala ang mga ito. Dahil wala nang silbi si Kamachi ay pinagbabaril na ito ni Bao. Ngunit biglang nahilo si Hong samantalang mabilis nakasuot ng gas mask ang mga kasama. Saka nawala ang katawan ni Kamachi dahil dinala pala ito ni na Ivan at isa pang extra. Kapangyarihan pala ni Ivan yung gas na umatake sa mga inchik. Pinaghanda ni Liu ang mga tao sa pag-missile sa mga bida. Ngunit mula sa itaas ay nagdive ang ship ng mga Russian na na-slice ng mga laser shield. Pero bumagsak sa control system ng mga inchik at nagkaroon ng pagsabog. Lumabas sina Sylvester na kinatakot ng isang liit mata, kaya pinagbabaril niya ang likod ng talangka. Pero nakiliti lang daw ito sa kapinisatang extra. Saka sinabing maghanda daw ang mga inchik dahil sa misyon na iyon ay allied ang Russia at Amerika at Japan. Nagkaharap ang dalawang malaking magkamukha. Napagtanto ni Sylvester na hindi apektado ng lason si Liu. Saka sinabing wala siyang balak labanan si Liu, pero nang malaman niyang sila ang dahilan ng pagkakaroon ng virus sa mundo ay naalala niya ang anak na nagkasakit at nagalit. Parang COVID. Umatake siya pero ginamit ng China ang kanilang advanced tech machine gun at pinagbabaril ang crab. Sumangga ito ng kanyang matibay na shell kaya natakot ang iba at nilapitan ng armas na tinapon at binaliktad. Samantala ay pumasok ng ship ang ibang kasama ni Sylvester para mag-marites. Sinabi ni Liu na kaya daw sila naki-allied sa Russia dahil akala nila kung politika din ang dahilan. Pero nagkamali sila. Samantala sa mundo ay binugbog ng tao ni Ichiro ang mga kalaban at tinawagan ng boss. Kaya sa meeting habang nagpapabida ang leader ng China ay sinabi ni Hiruma na na-secure nila si Honda na VIP sa Mars exploration na kinagulat ng ibang corrupt. Samantala ay inutusan ni Sylvester ang mga kasama na umatake. Naglaban sina Liu at Sylvester at lihim na nagpapalabas ng toxin si Liu para daw malason si Sylvester. Pero matibay ang Russia na mas binilisan ng pag-atake kaya napa-atras si Liu.
Nagdura ng tinta si Liu sa mukha ni Sylvester at binalak itong tusukin ng galamay. Pero naglabas ng bubbles ang crab, kaya nakikita pa rin si Liu. Itatapon sana niya ang octopus, pero bigla itong nagiba ng stance. At si Sylvester ang sinuntok ng Kung Fu Master at naitapon. Maging ang mga kasama ni Sylvester ay natalo din ng tao ni Liu. Naputulan pa ng tusok si Nina. Sabay na umatake sina Nina at Aaron kay Jet pero sinira nito ang kanilang mga tenga. Saka sinabi ni Liu na hindi nila kailangan ang mga kawawang Russian. Ngunit muling bumangon si Sylvester na medyo natusok daw yung loob niya. Saka mabilis niyang sinuntok si Liu sa mukha na napaatres. Ginamit ni Liu ang kanyang mga galamay at hinawakan ng mahigpit ang mga sipit ni Sylvester. Pero pinutol ng Russian ang kamay at gamit ang malakas na hita ay inipit si Liu na nasaktan. Lumabas bigla si Alexander na minamaneho ang sasakyang may kanyan. Sinabi nitong pasasabugin niya ang tower kapag hindi sumuko ang mga inchi. At kapag mangyari iyon ay ma-expose sa mundo ang pagtatraidor ng mga inchi. Kunwari nag-tap out si Liu at tinanggal ang power. Sa kanila pinakinggan ang alok ni Alexander sa kanila. Asawa pala ng kalbo ang anak ni Sylvester. Nag-isip ng masama ang mga inchik at biglang naghubad sa harap nila si Shi. Pero bigla itong naglaho at nagpunta sa likod ni Alexander. Sinabayan pa ito ng lakas ng sipa ni Jet na pinalindol ang lupa. Sasampalin sana ni Shi si Kalbo pero bigla silang nagulat sa pag-atake ng mabilis pa sa Marites at naputol ang kamay ni Kalbo. Saka biglang nagdilim ang paligid at lumabas ang mga ipis na lumilipad na kumakanta ng Rock and Roll Baby. Sinabi ni Aaron na nakarinig daw sila ng pagtawa ng mga ipis dahil sa paglalaban ng mga tao. Samantala ay nakita rin ni na Michelle at Akari ang pagpunta ng sangkatutak na ipis kina Liu. Pero nagpatuloy pa rin sila sa kanilang plano. Samantala ay hinahanap ng Russia at China team ang leader ng mga ipis. At nagpakita ang Ultraman ipis na Dragonfly ang bilis. Binuhat nito ang kanyan kaya inatake ni Jet pero nakailag. Sa kanito kinuha at binali ang leeg ni Aaron. Kinuha rin nito ang mga patay na katawan at naputol na parte ng mga tao at ibinigay sa kasama. Saka sila nagpahulog ng mga ninja ipis. Ang mga ipis na ito ay sinanay sa pakikipaglaban. Samantala sa loob ay ipinakita si Hong na pumasok sa isang kwarto para magpalit ng damit pero may ninja ipis palang nagtatago. Umatake ang mga Naruto ipis at hinuli si Nina. Mga chick boy. Saka sinuntok ng boss si Sylvester. Hindi daw sila umaatake ng sabay-sabay dahil kasama sa training ng mga Naruto ipis ang pakikipaglaban sa mga tao. Ilang Naruto ipis ang inatake at kinaratay si Nina at ginamitan pa ng jujitsu. Ang iba naman ay nilabanan si Sylvester na matibay man ang upper body pero mahina sa mga paa. Ganon din si Jet na nakapatay ng ilang trainee pero wala siyang kaya sa master na Dragonfly. Naputol ang kamay ni Nina kaya siya kinuha ng mga ipis. Pero mabilis na hinati ni Kanako ang mga ipis. Saka ininject ni Ivan ng lason nito ang Dragonfly ipis. Mabilis din siyang nagpalabas pa ng lason kaya nahilo yung umatake na Naruto ipis. Hinabol ni Ultraman ipis si Kayako dahil challenge ito sa bilis niya. Kaya yung mga naiwang ninja ipis ay madaling pinatay ng suntok ni Jet at lason ni Liu. Saka mabilis silang pumasok sa facility dahil alam ni Liu na ito ang habol ng mga ipis. Samantala ay nakasalubong ni Kanako ang maraming mga ipis kaya nilabas niya ang talem at pinaghahati ang mga ito. Nagpasabog siya ng maraming green kaya siya nalagyan ng malagkit. Kaso ay lumabas yung boss ipis sa likod niya pero nakatakas ang babae. Lumipad siya pataas pero pinabayaan na siya ni Flash ipis. Pinaligiran ng mga ipis ang facility kaya sinabi ni Ivan kay Sylvester na umalis na muna sila para hindi sila maubos. Papasok sana ang sangkatutak na insekto sa facility, pero walang ano-ano ay bigla silang namatay at naglagasan. Nakita ni Sylvester ang mga inchik na nasa isang safe zone kaya mabilis inutusan ang mga kasamang tumakbo. Pinakitang patay ang ipis na sumilip kay Hong. Saka lumabas ang babae at nagtanggal damit sa labas. Kaya namamatay yung mga nakakita sa kanya na ipis. Ang kapangyarihan nito ay bacteria type kaya na-COVID yung mga kawawang insekto. At ayun nakakakita nga sila ng siopaw pero namatay naman. Mabilis ang pagtakas ni na Sylvester at Ivan pero paglingon ng talangka ay nakita si Kalbo na pabalik. Kinanyan sila ng mga inchik pero mabilis niligtas ni Anastasia ang boss. Trapdoor spider pala ito. Tinipon ni Ultraman ipis ang mga kasamang namatay sa umatras ang mga ipis. Naalala ni Kalbo ang magina kaya nangako na hindi uuwi kapag walang dalang vaccine. Sa loob ng facility ay sekretong binitay niya ang isang inchik. Pero wala kasi siyang protective gear at putol pa ang isa niyang kamay. Pinakita ang nakaraan ni Alexander nang ligawan nito ang anak ni Sylvester. Isa siyang sundalo at sa pagtagal ng panahon ng panliligaw kay Gina ay nagustuhan siya ng babae.
Pero kailangan niyang makapasa sa taste ni Sylvester dahil galit ito sa mga sundalo. Kada papasyal si Alexander ay sinusuntok siya ng tatay ni Gina. Hanggang unti-unti siyang magpakalbo pero bagbog pa rin. Ayaw siyang kausapin ni Sylvester pero pinagtulungan ng asawa at anak ang ama na binugbog. Dahil dito ay nagulat ang kalbo at dinagtagal ay nagpakasal sila. Ngunit dahil sa virus ay nagiba ang buhay nila at tinanggap nila ang misyon patungo sa Mars. Ginamit ni Alexander ang military techniques nito at pinagpapatay ang mga inchik. Nakatakas pa ng saglit si Hong kasama ng extra pero naabutan sila ni Alexander at tigok ang bodyguard. Sinabi ni Alexander kay Hong na gagawin niya ang lahat para mailigtas ang pamilya. Samantala habang tumatakas ay sinabi ni Ivan sa boss na balikan nila si Alexander dahil kasama nila ito. At naalala ni Sylvester ang pangako ng kalbo na dapat siyang mag-survive para kay Gina. Inilabas ni Alexander ang kutsilyo at pinalipad ito kay Hong. Pero biglang lumabas si Burke at Jet na niligtas ang babae. Nagtago ulit si Alexander sa usok pero kaya siyang madetect ni Jet gamit ang sonar at sinabihan si Shi. Sinipa ni Alexander si Shi pero naging damit ito dahil muling nag-bore less invisible ang babae. Binugbog ng babae si Alexander na binalak lumaban pero hindi makabawi dahil hindi makita si Shi. Binalak saksakin ni Alexander ang earring pero patibong lang ito at siya ang pinalipad ng Boreless Queen. Akala nila kung patay na si Alexander pero muli itong bumangon na naging halimaw at sinakal si Shi gamit ang tumubong insektong kamay. Nagmakaawa si Hong kay Alexander na huwag patayin si Shi pero nakita ni Jet na patay na ang sundalo. At naramdaman din ito ng mga kasama. Napabilib naman ang mga inchik dahil sa fighting spirit ni Alexander at pinaglalaban nito. Agad na tinawagan ni Liu sina Michelle ngunit hindi pinakinggan ng mga bida. Bigla silang natigil nang magpakita ang isang ipis na kasing katulad ng lakas ng langgam. Galit namang nangako si Sylvester na anumang mangyari ay babalik sila na dala ang vaccine sabay tubo ng kamay. Sinabi nito sa mga kasama na kakaiba ang power ng mga inchik kumpara sa kanila. Dahil kahit tao sila ay mga killing machines na sila. Pinaliwanag din nitong nais ni Liu na makuha sina Akari at Michelle dahil biological nilang nakuha ang kapangyarihan at lakas at makakapagdulot ito ng maraming pera sa mga inchik. Kaya ang bagong misyon ni Nakamachi ay iligtas ang dalawang bida. Agad na tinalian ni Akari ang Arnold Schwarzenegger na ipis. Mabilis din itong pinagbubugbog ni Michelle gamit ang lakas at likidong nagpapasabog ng ulo. Muling umatake si Michelle para sa knockout punch nito, ngunit pinitik ng langgam ang ulo niya kaya siya naitapon. Saka pinalabas ng langgam ang mga naipon na asido sa tiyan. Tinignan si Akari at sinubukang makaalis sa tali pero mas lalong tinalian ng bida ang langgam. Pero nagulat ang bida nang matunaw ang tali niya saka lumabas ang isa pang langgam na marunong nang magpalda. Nilapitan nila si Akari pero muling dumating ang galit na Michelle. Nagbuga ng asido si Michelle para atakehin ang isa pero hinigop ito ng langgam na ipis. Saka mabilis na tinapon ng kasamang nakatali kay Akari kaya sila naghiwalay. Sinabi ni Akari na bubugbugin niya ang kalaban. Pero nagkarate stance ang langgam na nagpalabas ng usok, saka biglang sinuntok ang mukha ng bida. Pero nagawang maputol ni Akari ang kamay ng kalaban. Kaso ay may baril ang kalaban na pinagbabaril ang tiyan ng bida na natambak. Nagtawag naman ng distress call si Yeiko sa mga inchik at sinabi ang pagkakatalo ni na Michelle at Akari sa mga ipis. Sinabi niyang patamaan na sila ng mga bomba kaysa pag-aralan ng mga ipis ang dalawa at mas lalo silang lumakas. Naisip ni Liu na nagtraidor si Yeiko kaya nagpalipad nga sila ng missile. Ngunit nagpanggap lang pala si Yeiko dahil nagbalak silang pasabugin ni Alex ang bomba sa ere, para maging distress call sa iba. Nakita ni Akari ang paglipad ng missile at naramdaman niya ang laman nito. Kaya agad niya itong kinuha gamit ang sapot. Pinalitan pala ni Alexander ang laman ng missile ng espada na panglaban sa mga ipis. At tanging si Akari lang ang nakaramdam nito kaya kinuha niya ang espada para gamitin sa laban. Pinakita ang nakaraan ng bida na sanggol pa lang siya nang binasura sa gate ng isang karate temple, kaya magaling siya sa karate. Pero naglabas pa ng pamalo ang ipis at naggolf pa ng mga bato patungo kay Akari. Kaya nasaktan pa daw ang bida. Napagod si Akari kaya sinamantala ng ipis, pero hinati niya ito na namatay. Saka din siya bumagsak. Samantala ay bagbog si Michelle. Pinakita rin ang nakaraan niya na sumabog noon ang lab pero naligtas siya. At nalaman niyang hindi siya normal na tao. Sinusuntok siya ng langgam ipis pero muli siyang tumayo at sinuntok ang kalaban ng rocket punch. Umatake pa siya gamit ng rocket punch at rocket kick. Nagawa pa niyang mabali ang isang paa ng langgam na hindi nasasaktan. Pero gamit ang parte ng katawan ay tinusok pa siya ng langgam. May tusok pala ito. Tumayo ulit si Michelle at nakipagsuntukan sa langgam ng harapan hanggang pareho silang magkadurog-durog ang mga buto.
Nagtumbling ang babae at pinaamoy ang vaginal scent sa langgam na nalak ang ulo. Saka binalibag sa lupa gamit ang rocket booster. Naita ni Mang Langgam pero muling tumayo at nilapitan ng wala ng lakas na babae. Kaya tinalian ni Akari ang langgam gamit ang sapot na hindi na nakalaban pa. Dumating si Akari na nag-swimming sa lupa. Hila-hila ng lubed dahil naubos na rin ang lakas nito. Tapos sinabi pa ni Akari na may nakita daw siyang dalawang bundok sa harap ng babae. Hinihintay nila ang mga kasama pero inchik ang dumating. Binaril pala ni Bao ang paa ni Alex na nasa ship. Nakita nito ang dalawang bida na nagsa-sunbathing kaya agad niyang binalot ng net. Swerte daw niya dahil may 200 na ipis sample sa ship kasama pa ng 2 target. Binaril ni Bao ang isang tenga ni Akari at pinipilit pasagutin kung nasaan ang ibang kasama. Saka mabilis na kinulong ang 4 sa isang ship, saka tinawagan si Liu para mag-report. Samantala ay naghukay pala sa lupa sina Marcos at iba pa dahil pupunta sila sa facility. Sinabi ni Red Wolf na kailangan nilang magpalipas ng gabi doon dahil naramdaman nito ang matinding virus sa labas. Gamit ang skill ay naramdaman niyang namatay ang maraming ipis na lumapit sa facility. Nagplano si Red Wolf na hintayin nila ang pagsinag ng araw para mawala ang radiation sa hangin. Habang tumatakbo ay biglang nahuli ng net ang sasakyan ng mga bida. Nasa harapan nila ang maraming mga ipis at hinihintay ang sasakyan. Lumabas si Bao dala ang espada at buong tapang na nilabanan ng mga ipis gamit ang martial arts at lakas. Kaya nagtaka si Michelle dahil malakas ito kahit walang drug infusion. Pero nasabi ni Akari na kahit magaling siya ay wala siyang laban sa libo-libong ipis. Kaya ineject nito si Yeiko palabas ng ship. Dahil hindi nila maipaliwanag kung bakit mas gusto ng mga ipis na inaatake ang mga babae kahit hindi naman sila bayot. Biglang sumunod si Alex kay Yeiko na niyakap ang babae sa ere. Napatanong ang babae kung bakit sinundan siya ni Alex kahit na hindi ito nag-mutate. Kaya sinabi ng lalaki na nais niyang ma-impress si Yeiko. Saka pinakita ang nakaraan noong mamatay si Sheila. Nilapitan ni Yeiko si Alex at sinabing siya ang older sister ni Alex. Kaya napaiyak si Alex dahil nagtitimpi lang pala ito dahil wala siyang masandalan. Nagkaroon ng lakas ng loob si Yeiko kaya nag-drugs siya at lumabas ang power na skunk. Dahil sa baho ay napatigil ang mga ipis kaya sinamantala ito ng 2 para puntahan ang isang sasakyan. Kinakantsawan ni Alex ang babae dahil mabaho ito nang bigla silang barilin ng isang ipis kaya bagsak ang nasaktan na babae. Binaril din ng ipis ang kamay ni Bao pero hindi nasaktan ang lalaki na nagtaka pa kung paano ito nagawa ng mga ipis. Sinipa ng isang ipis sina Alex at Yeiko kaya sila napalipad. At papatayin na sana sila gamit ng armas ni Barok nang biglang mahiwa sa gitna ang ipis. Sa wakas ay dumating si Joseph na rank number 1 sa Mars. Nakita ni Yeiko na blondie ito, gwapo at perfect ang abs. May dinukot ito sa brief na drugs para kay Alex at binigay kay Yeiko. Sabay smile pa kay Yeiko. Ginamit nila ang drugs para maligtas si Alex. Dahil inggit sa gwapong katawan ay umatake ang sangkatutak na ipis. Pero naslice ang una. Saka para din lang siyang naglinas ng damo sa pagpugot sa ulo ng mga ipis. Galing daw sa noble family ito kagaya ni Thor kaya blondie. Saka champion sa Olympics at academics. Pinulot ni Joseph ang mga kasama sabay sipa sa ipis. Saka tinuruan ng babae na maging action star. Pinaharurot nila ang sasakyan para habulin sina Michelle. Tumayo si Joseph sa harap ng sasakyan at walang hirap na namutol ng mga ipis. Ang IQ daw nito ay 186 at siya ay tinaguri ang perfect human breed dahil kahit anong armas na hawak niya ay expert siya. Agad nilang naabutan ang sasakyan ni na Michelle sa kapinatalo ng motor. Hinabol sila ng mga ipis pero naging karne ang mga ito. Saka saktong lumapag ang motor nila sa harap ni Bao. Mayabang na nilapitan ni Joseph si Bao ngunit hindi takot ang inchik. At naglaban sila kasabay ng mga umaataking ipis na nagiging giniling. Mas mahaba at mabigat daw ang armas ni Joseph kaysa kay Bao. Kaya iniwan niya ito na agad kinuha ni Bao. Nagyabang si Bao pero bigla siyang natama ng armas ng ipis. Dahil mas gusto nilang atakehin ang mga may armas. Iniwan ni Bao ang mga espada at naisip na sipain si Michelle palabas ng sasakyan para makagamit siya ng serum. Pero bigla siyang inatake ni Joseph kaya naitapon siya palabas ng sasakyan na natanggal ang paa. Pagkahulog sa lupa ay naabutan siya ng mga nagmarathon na ipis at wasak ang ulo niya. Umilag si Joseph sa pag-atake ng baril ng ipis saka agad minaneho ang ship palayo para hindi makuha ng mga ipis ang espada niya. Nagtanong si Michelle kung nasaan ang mga kasama ni Joseph. Kaya nagkwento si Joseph na nang atakehin sila ng mga ipis ay nagpahabol siya para sa kaligtasan ng iba. At iniwan niya ang mga ito sa pangangalaga ni Marcia. Ngunit ang armas ni Marcia ang ginagamit ng ipis para barilin sila kaya naisip nilang patay na ang iba.
Pinakawalan ni Yeiko sina Michelle at Akari sa katinurukan ng serum. Sinabi ni Joseph na nahanap daw sila dahil sa smoke signal ng ipis, at yung mabahong amoy ni Yeiko. Nagyabang pa si Joseph na dahil naroon na siya na rank 1 ng Mars ay ililigtas nito si Michelle at kapag nakabalik na sila ng mundo ay gagawa sila ng maraming bata. Saka hinawakan ang kamay ng babae at nagpropose ng kasal. Kaya nagpatulong si Michelle kay Akari na samahan siya sa palusot. Samantala, naramdaman ni na Wolf na umalis ng facility ang ilang tao ni Liu. Pero nagulat sila nang pumasok bigla si Bao at sinabi sa mga kasama na naroon sila. Binaril nito ang mga bida na agad nag-drugs saka nagtakbuhan palabas ng tunnel. Nilabanan ni Marcos si Bao at walang hirap na binali ang leeg nito. Nagulat siya nang makita ang isang Bao na hostage si Peggy. Ngunit gamit ang porcupine ay tinusok ni Peggy si Bao saka sila tumakbo papasok sa facility. Nilalabanan ni Marcos si Bao nang makita nito ang putol na paa ni Peggy. Kinuha pala ito ng Ultraman ipis at inilipad pataas. Pinakita rin ng madaming mga ipis na sila pala ang dahilan ng malakas na hangin kaya nahihirapan sa pagtakbo ang mga bida. Saka hinulag ng boss ipis si Peggy sa mga kasama at na-rape ang babae. Nais itong tulungan ni KG pero kailangan nilang tapusin ang misyon. Nakailag ang babaeng narwhal sa pag-atake ng boss ipis dahil sa power ng sungay nito. Muli sana siyang aatakehin pero nagpalabas ng net ang facility. Nakatayo ang isang Bao nang barilin ito ng ipis. Kaya naging 3 ang kaharap na Bao ni Marcos. Kaya napatanong ang bida kung ano si Bao kaya sumagot si Bao na isa daw siyang sundalo na bunga ng eksperimento. Mabilis na nagsuot ng protective suit ang mga bida pagkapasok nila sa facility. Ngunit dumating ang boss ipis kaya hinarap ito ni KG. Pinasara niya ang pinto at habang nagsasara ito ay binoksing niya ang boss ipis. Nahuli ng ipis ang kamay niya na naputol, pero nahilo ang boss ipis dahil nasuntok ito sa panga. Kaya nagsara ang pinto at sinuntok ulit ni KG ang ipis na naitapon. Sa labas ay nilabanan ni Marcos ang 3 Bao na pinagbabaril siya pero nasangga niya ng stick. Kinausap siya ng mga Bao at sinabi nilang sundalo sila pero mga tao rin na may pangarap. Inaya nila si Marcos na maki-teamwork sa kanila na hulihin sina Akari at Michelle kapalit ng kaligtasan niya at ng iba pang pumasok. Iniwan ni Marcos ang armas na kunwari na upo at nagtanong kay Bao kung anong power nito. May kakayahan itong dumami basta may lakas pa. Saka biglang nagalit si Marcos na pinatay ang isang Bao dahil sa walang silbing mindset ng mga ito. Pinagbabaril siya ng iba pero nasasangga niya ang bala saka mabilis pang pinatay ang isa. Tinanggal niya ang baril ng isa pero palaban pa rin ito gamit ang Rambo knife kaya todes ito. Samantala sa mundo ay nagkape ang boss ng Rome at boss ng Germany. Nagtanong ang Germany kung sasali ang Rome sa US-Japan-Germany team. Pero tumanggi ito. Saka pinakitang front lang nila ang paggawa ng vaccine kaya sila nagpunta ng Mars. Kundi ay pangpalakas ng military power ang priority nila. Samantala ay inutusan ng isa pang Bao si Hong na patayin na ang mga kalaban gamit ang bakterya nito. Nahihirapang makapasok ang grupo ni KG sa control center at wala pa silang protective mask. Kaya sinabi nito na maghanap muna sila ng protection bago pumasok. Samantala ay naiiyak si Hong dahil naaawa siya sa iba. Kaya sinampal siya ni Bao at sinabing traidor na sila at wala nang balikan. Dahil kung malalaman ng ibang bansa ang ginawa nila ay papatayin maging lahat ng kapamilya nila sa mundo. Muling tumubo ang kamay ni KG at iniwan niya ang nakabulagtang boss ipis. Ngunit gamit ang intercom ay may kinausap ang boss ipis. Saka pinakita ang 2 nakasuit na pinag-aralan ang blueprint ng facility at nilagyan nila ng bilog si Hong bilang target. Narinig ng mga bida ang pagtawag ng ipis boss sa intercom kaya nagulat sila dahil kaya nang gamitin ito ng mga ipis. Nakita nila ang 2 nakasuot ng suit na lumabas ng pinto kaya sila napatigil. Pero mga ipis pala ang mga ito na sinira ang mga suit at pinatay ang mga natutulog na Bao. Kaya mabilis na napatakbo ang mga bida. Hinabol sila ng ipis pero sa ibang pinto ito pumasok, diretso sa kinaroroonan ni na Bao at Hong. Pinapasok ni Bao ang babae sa isang kwarto pero binarahan ng ipis ang pinto. Saka inatake ng mga ipis si Bao ng bakal pero mabilis itong nakakailag. Saka sinipa ang isa, na elbow ang isa sa binaril. At papatayin sana ang isa pa pero tinikman ng ipis ang puwet niya. May lason pala ang ipis na muntik ulit dilaan ang puwet niya pero pinutol ni Hong ang tusok ng ipis. Pinapasok ulit ni Bao ang bata sa loob para gamitin ang bakterya, pero ayaw ni Hong dahil mamamatay din si Bao na nasira ang armor. Nalalason na si Bao na di makagalaw, ngunit sinuntok ni KG ang sahig na nabutas at nahulog ang ipis. Bigla ding natigil ang ipis sa pag-atake kay Hong dahil naroon pala si Girl Hubad. Sinuntok nito ang ipis na nahilo. Saka muling inapakan. Tinapunan ni KG ng suit si Shi at sinabing magdamit.
Dahil kitang-kita nito lahat kahit invisible ang babae. Wala na, nakita na niya ang hiwa. Pagkatapos magdamit ni Shi ay sinuntok niya agad si KG na bumagsak. Ngunit muling bumangon si KG at napatanong ang babae kung bakit di siya trinaydor. Kaya sinabi ng bida na gentleman kasi siya. Muling inatake ng babae si KG na hindi lumaban. Sinabi ni KG na malakas daw ang babae at kakaiba ang teknik nito. Nilapitan ni Shi si KG at nilantakan ng itlog kaya muling natamba si KG. Aalis sana sila nang muli siyang kalabitin ni KG kaya binalibag niya ito ulit. Pero muling bumangon ang bida na sinabing di niya sasaktan ng babae pero pipigilan siya sa pagpatay sa iba pang tao. Sinabi ni KG na siya ang gumagawa ng sarili niyang batas at hindi siya pumapatay. Samantala ay nakapunta na ng control room ang mga hackers at sinimulan kung saan sila magaling. Sa kinaroroonan ni na Michelle ay pumatay ng ilan pang ipis ang gwapong Conan, saka ito umalis at pinaalala ang date nila ni Michelle pagbalik sa mundo. Kasabay ding napapalaban sa mga ipis ang grupo ni Liu. Maging sina Sylvester ay pinatulog din ng madaming mga ipis gamit ang lason ni Ivan. May 6 na minuto na lang ang mga hackers para mapadala ang mensahe sa mundo at tuluyan na silang mamamatay dahil sa bakterya ni Hong. Pinakita ang palaging pressure na buhay ni Wolf sa mundo. Maging ang pag-iwan sa kanya ng asawa. Pero sa control room ay nagpasalamat ang ibang nerd dahil naroon si Wolf at binalik din niya ang pasasalamat. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtrabaho. Ngunit may isa palang ipis sa likod nila na lumapit pero hindi sila tumitigil dahil mahalaga ang bawat segundo. Samantalang sa labas ay aalis sana si Shi pero sinabi ni Bao na patayin na nito si KG dahil wala nang lakas si Bao. Kaya papatayin sana ni Shi si KG, kaso ay narinig nila ang ingay sa loob. Sinuntok ng ipis ang screen ng mga keyboard warrior pero pinipigilan ito ni Wolf. Pinisil ng ipis ang ulo niyang puno ng data, pero agad pumasok si KG at Shi at mabilis sinuntok ni KG ang ipis. Bumangon ang ipis na muntik patayin si Hong pero niligtas ni KG. Nag-aagaw ang isip ni na Shi at KG dahil kapag gagalaw sila ay masasakripisyo ang isa pa. Kaya sinuntok ni KG ang sahig kaya nahulog sila. Mabilis nagpalabas ng tali ang dalawang Ryuchi at naligtas sila. Pero nasira ang pinaghirapan ng mga hackers. Sinuntok ni Shi ang ipis na nahilo pero muling nagising. Agad din itong sinuntok ni KG na tumilapon at nahilo pero muling nagising. Ang power naman nito ay Honey Badger at binugbog ang mga tao. Dahil walang choice ay sinabi ni Shi kay KG na mag-join force sila para talunin ang ipis. Tinarget ng ipis si Hong pero sinuntok ito ni KG na umikot sa ere. Saka nasmack ni Shi sa sahig. Ngunit karatista ito na tinapon ng babae saka pinagbubugbog. Muling bumangon si Shi pero tinanggal ng ipis ang ulo nito. Pero nakaalis ito sa suit at nag-boreless ulit kaya nakakita si KG ng buhok na kulot. Sabay nilang ginamitan ng malakas na suntok ang ipis kaya nabutas ang dibdib nito. Saka bumagsak silang tatlo, pero wala na silang oras dahil sa bakterya kaya nanghina si Wolf dahil mission failed. Pero naiwan pala si Amelia sa control room at pilit pa rin itong pinagpatuloy ang pag-hack kahit namamatay na siya dahil sa radiation bacteria. Sa labas ay patuloy sa pagpatay sa mga ipis ni na Akari at Michelle pero napapagod na ang lalaki. Kaya pinaalala ni Michelle ang promise ni Akari sa bata at muli itong nagkaroon ng gana. Tinanggal naman ni Amelia ang panyo sa mukha at ginamit ang narwhal power para mag-concentrate sa trabaho. Naalala nito ang usapan nila ni KG kung bakit palaging nagsasanay si KG. Sinabi ng lalaki noon na kaya siya nagsasanay araw-araw ay para tumagal siya sa laban kung sakaling kailanganin niya ito. Dahil sa naalala ay pinilit ni Amelia na tapusin ang pag-hack kahit nagsusuka na siya ng dugo. Sa loob-loob niya ay mahal niya si KG pero hindi niya masabi-sabi. Naramdaman ng mga bida at ni Leo na natigil ang pag-jam ng communication sa mundo. Nagawang tumagal ni Amelia at nakaantak ang mundo. Nakahingi ito ng tulong. Pero hindi niya nasabi ang pagtraidor ng grupo ni Leo at muling naputol ang communication dahil sa backup system ng jamming tower. Kaya napangiti ang boss ng mga inchik. May mga dumating na killer ipis sa likod ni Amelia pero agad ding nakarating ang ibang mga bida na niligtas ang mga kasama. Saka sumugod ang mga maraming ipis. Samantala ay nakita ng mga nasa mundo na maliban sa spaceship ng mga inchik na dumating ay mayroon pang ibang 3 na papalapit sa Mars. Nagising si Amelia sa sasakyan kasama sina Jared at Kamachi. Nalaman nilang may sariling antidote si Hong sa kanyang bakterya at binigyan silang lahat kaya sila nakaligtas. Humingi ng paumanhin si Amelia dahil hindi niya nasabi ang pagtraidor ng Squad 4. Pero sinabi ni Kamachi na dahil na-restore niya ang communication sa Earth at Mars ay nagawang masabi ni Michelle sa iba ang pagtraidor ng China. Nagawa ito ni Michelle habang kalaban ng mga ipis. Kaya tagumpay ang misyon ng mga hackers. Sinabi rin ni Kamachi na sinira ng mga bandidong ipis ang facility.
Kaya patungo sila sa hilaga kung saan mas ligtas. At kasama rin nila ang iba pang survivors. Sinabi ni Kamachi na kapag nagising ang mga Inchik ay susubukan nilang kontakin si Liu para sabihan na mission failed ito at dapat nang sumuko. Ngunit nakausap na pala ni Liu ang boss pero inabandona na sila nito. Pero nais pa rin ni Liu na patayin sina Akari at Michelle para lahat sila ay talunan. Titirahin sana nila ng kanya ng target pero biglang dumating si Joseph hawak ang espada. Samantala ay nagdate sina Michelle at Akari sa daan habang nagkukwentuhan. Inggit naman si Yeiko na tinignan ang walang malay pa ring Alex. Lahat ng mga bida ay patungo sa norte para doon mag-regroup. Samantala sa mundo ay may magkasintahan na nasiraan ng sasakyan. Magpapatulong sana sila pero ipis ang nasa loob ng bahay. Babalik sana sila sa sasakyan pero ipis din ang naroon at saka sila ginawang ketchup. Sa isang bahay naman ay kinakausap ng matanda ang akala nitong anak sa kwarto at binigyan pa ng pagkain. Pero pag alis niya ay pinakita ng mga ipis pala ang mga ito at marunong na daw silang mag-computer. May cellphone din sila at kinakausap nila ang boss sa Mars na naging mga monk at nakadamit na rin. At dito nagsimula ang lahi ni Piccolo. Sa pagtatapos ng series ay nagtipon ng mga siga sa kalye para labanan ang mga alien ipis. At tinatawag nila ang lahat ng marunong pumatay ng ipis. Kaya kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad at ihanda mo na ang pamatay ng ipis dahil maglalabasan ang mga iyan sa dilim.